Isa sa mga problema ng mga tiga-isla Puting Bato sa Tondo, Manila ay kung paano may babalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Yan ay matapos sila masunugan ng Biyernes. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mike, siksikan pa rin nga dito sa Del Pan Sports Complex kung saan nga nananatili ang may 5,000 residente ng Isla Puting Bato na nasunugan noong Biyernes. Tinatayang 500 bahay ang natupok sa sunog nitong Biyernes sa lakas ng apoy at sa takot na makulong sa sunog. Napilitan ng ilang residente na tumalon pa sa dagat. 3 araw matapos ang sunog, bakas na bakas pa rin ang pinsala. Saan man ibaling ang iyong paningin, may evacuate rito sa loob ng Del Pan Sports Complex. Nakaupo na nga lang ang karamihan, magkasya lang na ibibigay naman daw ang mga pangunahing pangangailangan nila. Pero sobrang init po. Sobrang init sa araw, sa gabi. Kulang talaga yung, meron man tayong ventilation, kulang na kulang. Mahirap rin po kasi po mainit. Tapos siksikan pa po yung yung tulugan. Kaya ang ibang nasunugan, piniling bumalik sa kanilang mga nasunog na bahay kaysa makipagsiksikan sa evacuation center. Hindi alintana ng bagong panganak na si Flory May Ocean ang sitwasyon sa kanilang nasunog na bahay. Kahit pa 1 buwan pa lang ang anak na si Elia. Opo, wala naman po kami pupuntang iba. Pag doon po kami sa complex, masikip tapos mabaho. Magkakasakit lang yung anak ko doon. Ang 12 anyos na high school student na si Sergio Nachinguez, hindi na nakapasok sa kanyang summer class. Nasunog po kasi yung uniform. Tsaka, po, mga gamit ko pang eskwela. so paano yan ngayon? Ewan ko po. Ewan ko po kung makapasok pa ako hindi. Problemado naman ang 8 anyos na si Jaime dahil ang mga bago nilang gamit sa eskwela naabo. Ano yung mga nasunog sa iyo? Sapatos, bag, notebook, libro. Maraming mga residente ang nangunguha ng mga papakinabangang kahoy, yero at bakal. Ang problema ngayon ng nasunugan, ayaw daw silang payagang maipasok ang mga materyales upang muling magawa ang mga bahay. Ang Philippine Ports Authority raw ang nagbabawal habang pinag-uusapan pa ang issue ng pagbalik ng mga residente sa Isla Puting Bato. Kapag wala pang resulta yung pinag-usapan, baka magbarikada kami dyan sa labas. Tiniyak naman ni Manila Mayor Alfredo Lim, nakakausapin nila ang PPA upang maresolba ang problema. Makikipag-ugnayan tayo sa Philippine Ports Authority dahil teritoryo nila yun eh. Makikipag-ugnayan tayo. Kung pwede, pabalikin na. Kasabay ni Lim ang Chinese-Filipino Business Club na bukod sa ipinamigay na tubig at tinapay ay namigay din ng notebooks. Hindi lang yung mga tubig pagkain, of course, yun ang primary. But they still need the mga school supply kasi magbubukas na tayo within the next few weeks eh. Mike, nauna kang nagbigay ng tulong dito ang GMA Kapuso Foundation at nasa mahigit 1,000 po, Mike, yung mga estudyante na nasunugan na sinabi naman ng pamalaang lungsod ng Maynila at tutulungan nila bago nga dumating yung pasukan sa darating na Hunyo. Pero Mike, ilang minuto pa lamang ang nakakalipas ay isang batang babae na evacuee, mga 5 taon ito, Mike, tinataya mga 5 taon ito. Nakita mo ito, Mike, yung video ng Road 10 kung saan nga nakadikit lamang ito ng Del Pan Sports Complex. Isang babae nga yung sinasabi sa atin ng mga vendors na nagtuturo ngayon dyan sa pinangyarihan ng aksidente na may isang 5 taong gulang na babae ang nabundol ng motor at siya'y dinala na ngayon sa Gat Andres Bonifacio Hospital. Mike? Meron ba tayong impormasyon dun sa kalagayan ng biktima na yon? Ian? Mike, kapangyayari pa lamang kasi nito, at itinakbo pa lamang ngayon, Mike, ilang minuto pa lamang bago tayo sumahipapawid na mangyari ito at nakuha na lamang natin ng seat nurse yung area. Dahil Mike, itong Del Pan Sports Complex, pag lumabas ka ng gate nito, Radial Road 10 Mike, itong Road 10 na, kaya mabibilis ang mga sasakyan dyan, may mga trailer truck. Mabuti na lamang, Mike, at ang nakasagasa lamang sa bata ay isang motorsiklo na single at yung kanyang ina, Mike, na hindi pa rin natin nakukuha yung pangalan hanggang sa ngayon, tumakbo na rin mula rito sa Del Pan Sports Complex patungo nga doon sa Gat Andres Bonifacio Hospital para tutukan yung kondisyon ng nasabing bata na maaaring naglalaro lamang, Mike, dahil siksikan kasi dito sa Del Pan Sports Complex, maaaring lumabas yung bata at doon na naglaro, kaya siya ay napahamak, Mike, at nabundol ng isang motorsiklo. Iyan yung mga nakikita namin mga tao sa likuran mo at saka yung pinakita mo kanina dyan sa loob ng Tondo Sports Complex. Umuulan-ulan na ngayon eh.
tanghali, hapon, minsan sa umaga. Yan bang mga taong yan nakikita natin ngayon sa mga telebisyon? Sila ba'y ligtas sa nambabasa mula sa pagkabasa sa ulan kung sakaling umulan, lalo na kung malakas ang ulan? Iyan? Yes, Mike, malaki naman itong Delpan Sports Complex. Yun nga lang, Mike, magsisiksikan sila dito sa loob ng sports complex. At may mga katabi pa namang mga pasilidad ang Delpan Sports Complex na maaari din na pagsilungan. Pero Mike, kasyang-kasya yung 5,000 katao, mahigit 5,000 katao, Mike, yung nandirito ngayon at kasyang-kasya sila. Yun nga lang, Mike, kapag talaga nagpasukan sila lahat dito, yung iba ay tatayo at upo na lamang, hindi na talaga sila makakahiga sa dami nga ng mga tao nandito. Mike? Maraming salamat, Ian Cruz. Balikan naman po natin ang balita tungkol sa mga dokumento kaugnay sa mga umunoy dollar account ni Chief Justice Renato Corona. Pinasusumite ng impeachment court ang mga dokumentong galing sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Nakatutok si Tina Panganiban Perez live mula sa Senado. Tina! Vicky, marami ang tumutok sa naging testimonya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales kaninang hapon. Pero sa isang press briefing matapos ang paglilitis ngayon lamang, sinabi ng depensa na nakatanggap sila ng impormasyon na pinabubulaanan daw ng Anti-Money Laundering Council ang ilang bahagi ng testimonya ng Ombudsman. Kasama natin ngayon si Defense Spokesman at Attorney Tranquil Salvador III para linawin itong impormasyon na ito. Sir, saan po nanggaling itong information na nakuha ninyo? Meron daw po ng lumabas na information now sa web, no, sa internet na pinabubulaanan. Sinabi ko naman dun sa aming press conference na mas mabuti na i-verify nila kasi hindi ko po mismo ito nabasa. Pero po ang masasabi po namin is dalawang tanong po ang very important, no, dun sa mga pangyayari. Why do we have to present it in such a manner na may mga inflow, outflow? Siguro mas maliwanag para sa ating mga kababayan kung anong total sa isang bank account, magkano po ang balanse, at ano po ang suma ng mga lahat ng ito. So, ito po ang very important siguro sa mga susunod na araw na titingnan natin. Hindi ko po alam kung maliwanag ito sa mga senator judges at kasi po alam ko sa iba natin mga kababayan, katulad ko po, hindi ko rin masyadong maintindihan kung ano po ito eh. Sir, without the denial of the AMLAC, kaya ba ng depensa na basagin yung testimonya ng ombudsman kanina? Naniniwala po ako kasi tandaan niyo po ang ombudsman ay nasupina na alam po ng Chief Justice. Kasi po matatandaan niyo, mahigit 1 linggo na nakakaraan na lumabas yung so-called balita ukol sa $10 million, ay tinanong po natin siya. Tahasan niya po yan dininay. At kaya kami umabot sa punto na para nga po tinawag na namin ang ombudsman para po mapakita sa taong bayan kung ano po ang tinatayuan niya. So siguro po mas maganda nga na bigyan natin siya ng pagkakataon pag umupo na po siya sa witness stand. At tingnan natin at bigyan natin ng bukas na pag-iisip para po malaman natin talaga ano ba ang katotohanan. Kasi sa ngayon, alam ko na medyo mahirap yung susundan natin yung mga kulay, yung mga araw, inflow, outflow. Pati tandaan nyo po, inamin naman ng ombudsman na may tumulong sa kanya na taga-COA, na pinuno ng COA para po mapailawanag ito. In fact, at some point, sabi niya, pagod na siya kung pwedeng siya na magpatuloy nito. At isa pong glaring na parang napansin ko, no, na sinabi niya nung si Commissioner Mendoza, sabi niya na yung outflow ata was bigger than the inflow. So parang lumalabas, di 0-0, negative pa. Negative. Yun nga po nakakapagtaka. So siguro sa mga susunod na araw, hintayin natin. In fact, if I may, Tina, pinakikiusapan ko kayo na kumuha ho kayo na exhibit at basahin po ninyo. At yan pong PowerPoint presentation. Sir, tingnan niyo po kung magtutugma. Opo. Sir, itong si AMLAC Executive Director Aquino, ipapasabina niyo po ba? Ay siguro ko po, isang malaking konsiderasyon yan. Kasi po napakalalim nitong dokumentong ito eh. Sabi, galing po sa kanya. Dapat po i-authenticate at patutuhanan po niya ito. Opo. Sir, may tanong po sa studio, si Vicky Morales. Yes, attorney. Pwede ba natin Magandang malaman? gabi po. Yes, good evening po. Pwede ba natin malaman kung which portion in particular ang pinabulaanan ng AMLAC dito nga sa testimonya? Hindi ko po to be honest with you, hindi pa ho yan kasi napakabilis ng pangyayari. Paglabas po namin mula from the proceedings ay binigyan po kami ng impormasyon na ito. Kaya naman ang sinasabi ko sa nakikinig, mas magaling i-verify at maghintay pa po ng mga susunod na balita ukol dito. Attorney, ano naging immediate reaction ni Chief Justice Corona nung nakita niya itong testimonya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales? Ang sigurong inaasahan niya was some sort of a simple summary. Kung meron man po, kasi wala naman kami ina-admit or dinideny. Kaya nga po nung kami nakaupo na roon at simula na po nakikita namin mga arrows, yung mga bilog,
Tapos tinanong po, maalala nyo, ng Senate President, ang witness, sabi niya, magkano na ba ang balanse niyan? Hindi po ba? Sabi po kasi niya, hindi po namin alam yung mga bagay na yan. Alright, sige, maraming salamat po sa inyo and maraming salamat, Tina Pangiliwan Perez. Salamat.